ka-curious. Now, ito. Si Pau Pau, nagpa-interview po siya. Panoorin natin ang interview. Baka i-sensor, i-share niyo na po. We have experience with this type of vaccine in billions of people. It's a safe vaccine. Of course, with the mRNA, there's a very, very, very low risk, particularly in young men, of getting a myocarditis. But if you look at the risk of myocarditis from COVID itself is greater than the... Mga ka-curious, for the first time, inadmit niya na nagkukos ng pamamaga sa puso. For the first time, inadmit niya na nagkukos. Panoorin niyo. In young men of getting a myocarditis, very low risk, particularly in young men of getting a myocarditis. But if you look at the risk of myocarditis, especially daw sa mga batang lalaki, ito yung na-report na natin, na yung mga young adults nagkakaroon ng myocarditis, pamamaga sa puso. For the first time, inamin niya yan, na may cases ng mga pamamaga sa puso sa mga batang lalaki. First time na inamin niya sa publiko, kasi hindi na nila ito may tatago dahil sa dami ng mga pag-aaral. So now ngayon, contradicting ang FDA inapprove ang emergency use authorization ng updated mRNA vaccine, and there here comes, magkasunod lang halos, na inamin niya, kasi simple lang yan mga ka-curious. Sasabihin niya, oh, I have told you na may mga cases ng myocarditis sa mga male. It's up to you kung tatanggapin niyo pa yan, kasi naguhugas kamay na yan ang mga yan. Kikita nyo? Itong paglabas ng pag-approve ng FDA, kasundan naman itong interview niya. Kasi sasabihin, katulad ni Trudeau, di ba yung pinakita kong interview, naguhugas kamay na siya, sabi niya, hindi ko sinabi o hindi namin pinilit na magpaturo kayo. Samantalang sinabi niya, hindi kayo makakasakay ng airplane, hindi kayo makakasakay ng bus, kung hindi kayo matuklawan. Sabi yan, andyan yan sa internet. Naipakita ko na sa inyo. So naguhugas sila ng kamay. So ngayon, nasa sa inyo na yan, na sinasabi na may cases ng pamamagaan ng corazon. And then magpapaturo kayo ng updated mRNA vaccine. Nandyan na yan sa inyo kasi alam nila na marami pa rin ang mga mauto-uto at naniniwala sa mga gobyerno. Kaya alam nila yung mga close pa rin ang utak, yun ang target nila dahil alam nila marami pa sila. Kaya tulong nyo na pakishare nitong video. Parang awa nyo na sa mga kababayan natin na nagmamaang pansin. Now, punta tayo dito sa ating breaking news. Mga ka-curious, sumakit ang ulo ko dito dahil eto, yung tatlong letter na nagbibigay sila ayon sa dokumento ng Kongreso. Ayan po mga ka-curious, nakalagay, the Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic and the House Permanent Select Committee on Intelligence have received bago at concerning whistleblower testimony regarding the central, yung tatlong letter na yon, investigation into the origins of COVID-19, specifically the whistleblower pointed the committees to the CIA-led COVID discovery team, in which you played a central role in its formation and eventual conclusion that the CIA was unable to determine the origins of COVID-19.
At ayon sa report na ito ng Congress, na doon sa whistleblower na sinabi nagbibigay ng mga reward itong CIA ng financial incentives mga expert tungkol doon sa origin ng VIDCO na sinasabi nila sa mga expert na ito, huwag niyong sabihin na itong VIDCO ay galing sa laboratorio. Sabihin niyo na galing ito sa mga animal, sa mga hayop at nag-transfer sa tao. Nakikita niyo na kung bakit lahat ng mga videos ko inalis nang inireport natin na itong VIDCO ay galing sa laboratorio kasi binayaran pala ang mga expert na sabihin nila ay hindi ito galing sa lab at galing ito sa hayop at nag-transfer sa tao. Makikita niyo na ang supresyon ng katotohanan at sino ang nagsusupres. Yung gobyerno na pinapasweldo ng tao at sila din ang pumapatay at nagbabalahura sa atin. Amen. Nakita niyo na mga kakyayos? Aywang ko na lang. So bakit nila magbibigay sila ng taxpayer money natin para itago yung katotohanan, para nakatago kayo sa dilim, para pag sinabi sa inyo, tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, tingin sa baba, tingin sa taas, robot ka na, susunod ka na lang. And now, it is your time now bilang mga responsible, yung mga patriots, yung talagang lumalaban sa katotohanan, magtulong-tulong po kayo. Nakikita nyo na nagko-close na naman ang mga school. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo yung mga anak ninyo ang unang tinatarget na naman, ang unang pinagmamas, ang ikukulong sa harap ng mga computer at hindi nalalabas? Kawawa sila, yung kanilang immune system maapektuhan yung brain kasi ang epekto ng computer. At yung bata, pag hindi sila masaya, nakakulong sa bahay, hindi makalabas. Sila ang unang maapektuhan. Parang awa nyo na. Gumawa kayo ng paraan. Ipaalam nyo sa mga tao ang balitang ito. Huwag kayong maging madamot sa panahon ninyo. Amen. Dito na lang po again, sharing good things is caring.